Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo is the Seven of Wands. And by the way, Scorpio, this is timeless reading. So, for whenever you come across this video, ibig sabihin nun, and that's when it's meant for you to hear the messages. Thank you. So, we have Seven of Wands. Nasa defensive mode kayo sa ngayon. Probably, nagbabantay kayo. No? You are, just observing, you are waiting kung sino yung magpo-provoke sa'yo, sino magti-trigger sa'yo. So, handa kayong depensahan ang sarili ninyo, handa kayong depensahan ang kung ano man ang mahalaga sa'yo, no? You are protecting something dito. Kasi po pwede na mayroong mga, alam mo yun, mayroong siguro umaatake sa'yo, mayroong mga naninira sa'yo, baka mayroong mga nagtatry na i-take down ka sa kung nasaan ka man sa ngayon. So, probably gano'n ang ganap, no, ng iba sa inyo dito, Scorpio. Kaya nakahanda kang lumaban, nakahanda kang depensahan ang sarili mo, ang posisyon mo, kung ano ang meron ka, pinoprotektahan mo ito. So, keep it up. At saka talagang kailangan mo na maging mapagmatsyag ka, kailangan mo na maging careful ka din, no, with the dealings with other people, and you need to be aware of what is happening around you. Okay? So, next message ninyo is Queen of Swords. Ayan. So, be honest, no, with communication, with communicating with other people. Kung ang importante dito, kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung iniisip mo, yun ang sabihin mo, no? At kung ano man yung hindi necessary na kailangan na, kung hindi necessary na gusto mong sabihin, wag mo nang sabihin kasi it might backfire on you pa, 'di ba? So, kung ano yung kailangan lang, yun lang ang sabihin mo, yun lang ang ilabas mo. At kung ano yung hindi naman kailangan nilang marinig or malaman from you, then just keep it close to your heart. Okay? Para walang maging komplikasyon, walang maging problema. Okay? So, what else? We have Knight of Pentacles. Yan. So, there could be offers dito, no, na paparating sa inyo, Scorpio. Maaring may offer sa inyo na dadating na related sa kaperahan, related sa pwedeng trabaho, career, negosyo, mga ganon, no? Pwedeng merong kumuha ng inyong serbisyo, pwedeng gano'n, may gustong mag-hire sa inyo, something like that, no? Or pwede rin na merong offer dito para sa inyo na mag-invest kayo, no? Pwedeng gano'n. Kaya, be careful, no? Be careful sa dealings ninyo with other people kasi you never know kung sino ngayon yung nagsasabi ng totoo, diba? Baka meron dito mga mambubudol din, mga naninira din sa iyo, no? Baka gamitin yon, no? Baka lang yan, parang pain lang sa iyo, yung mga ganun ba? Kaya mag-iingat din kayo sa mga pakikipag-usap, lalo-lalo na doon sa mga hindi ninyo masyadong kilala, 'di ba? Huwag kayong magi-invest, huwag kayong makikipagkontrata, 'di ba? Kasi mahirap na, 'di ba? Kung hindi niyo naman masyadong kilala yung tao, then wag ninyong pagkatiwalaan, 'di ba? Kasi ang dami ng scammer sa ngayon, daming manloloko. So, with the Knight of Pentacles, kalmado lang kayo dito eh. You are calm, 'di ba? Hindi kayo nagmamadali, 'di ba? Kung mayroon mang offer na dadating, pag-aaralan ninyo 'to, no? Pag-aralan ninyo, tama 'yon. At imbestagahan ninyo, 'di ba? Alamin muna ninyo, gather more facts, more details about it, no, before you take action. Okay? So, what else? We have trust. Ayan. So, dito sa Seven of Wands pa, nasa taas niya si Seven of Wands. So, feeling ko dito, mas magtiwala kayo dito sa intuition ninyo. Mas magtiwala kayo sa mga impormasyon na napipick up ninyo from your intuition rather than magtiwala kayo doon sa sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi baka ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, maraming manloloko na sa paligid natin. Kaya wag na wag kayong masyadong magtitiwala agad sa kanila. You need to guard yourself from being deceived, no, by other people. Kasi ang dami-dami na ngayong manloloko.
no? So, mas magtiwala kayo sa universe, mas magtiwala kayo sa information na napupulot ninyo from your intuition rather than yung mga sabi-sabi sa inyo ng ibang tao. Okay? So, what else? We have transformation. Merong mga pagbabago na po pwedeng maganap sa buhay ninyo rito, no? Po pwedeng merong mga pagbabago rito on a personal level. Pwedeng meron kayong mga babaguhin pag-uugali, behavior, perspective, yung mga ganun. Or, pwede na ang transformation na to is on your outside world, no? Pwedeng merong, kunyari, may pagbabago sa opisina ninyo, sa trabaho ninyo, sa workplace ninyo, yung mga ganun ba, no? What else? We have strength. Ayan. So, kailangan mo siguro dito, hindi lang physical strength, kundi inner strength. No? Kailangan mo din dito na lakasan mo ang inyong loob, tatagan mo ang inyong loob, yung ganon. No? You need to do that para nang sa gayon, maharap mo, diba? Yung mga iba't ibang klaseng sitwasyon na po pwedeng pasukin mo sa ngayon, lalo-lalo na yung mga pagbabagong ito. There are some changes, 'di ba, na pwede nating kaharapin na yung hindi natin ginustong pagbabago, but it is our outside world, no, ang gumagawa nun. So, kailangan nating mag-adjust. So, kailangan natin maging matatag tayo kasi kung hindi natin yon kabisado, kung hindi natin gusto, 'di ba, wala naman tayong pwedeng gawin doon kundi sumabay na lang. 'Di ba? Kisa kontrahin natin, 'di ba? So sumabay na lang at lalo-lalo na kung hindi natin kagustuhan 'yon na mga pagbabago, but kunyari sa trabaho, 'di ba? Lalo-lalo kung wala ka naman pwedeng kontrahin doon kasi kung kagustuhan 'yon ng management, 'di ba? Or napag-approve na 'yon ng entire company, 'di ba? So wala kang magagawa doon but sumunod, 'di ba? Kaya tibayan mo na lang ang inyong loob, magpakatatag ka na lang at kayanin mo na lang, 'di ba? Sumabay ka na lang at sumang-ayon na lang, 'di ba? Kasi ang other choice mo doon kung hindi pasado sa iyo, pag-isipan mo kung ano ang pwede mong gawin, 'di ba? Na yung in alignment with your values, 'di ba? In alignment with kung ano yung pasok sa criteria mo, yung ganon, 'di ba? So, isipin mo na lang kung mayroon kang gustong gawin, kung mayroon kang gustong sabihin, yung ganon ba? Or pagko-contra, pagko-contest, no? Yung mga ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have clean it up. Yan, it's time for you to clean up. Hindi lang ito physical space, hindi lang ito physical and living space ninyo na kailangan ninyo i-clean up, but this could also be cleaning up your life, decluttering your entire life, no? Pwedeng pagtatanggal ito ng mga tao sa buhay mo, pag-alis, pag-cut ninyo ng cords, connection ninyo with other people na hindi naman nakakatulong sa iyo, hindi naman nakakagaan ang inyong mamumuhay, 'di ba? So, it's time na para tanggalin mo na sila. Or mga bagay, 'di ba? Bagay na hindi nyo naman na mapapakinabangan pa, then maybe it's about time na para tanggalin mo na rin sila sa buhay mo. All that glitters. Ayan. So, do not be deceived. No? Do not be deceived by something na may makinang, 'di ba? Kasi hindi lahat ng makinang, hindi lahat ng glittery ay gold, 'di ba? Hindi ganoon, hindi lahat ng makinang ay valuable talaga, 'di ba? Hindi lahat ng makinang talagang precious, 'di ba? Kaya wag kayo masyadong maa-attract, no, sa kinang ng sa attractiveness, no, ng kung ano man ang nakikita ninyo, kasi hindi lahat ng maganda sa paningin natin yun talaga ay totoong maganda. Kaya kailangan natin na you need to dig deeper into it, no? You need to, tulad ng tao, 'di ba? Hindi lahat ng nakangiti sa iyo talagang totoong mabait, totoong loyal sa iyo, totoong sincere sa iyo. Hindi lahat ganoon, 'di ba? So
Yun, kaya kailangan natin kung tao, eto, kailangan nating kilalanin, huwag tayong magtiwala ng 100% agad-agad, no? Sa mga ngiti ng mga tao sa atin or sa mga magagandang pananalita na ipinaparanig sa atin. So, huwag tayong magtitiwala agad-agad, no? Kailangan natin kilalanin muna ng maigi yung tao, 'di ba? Before tayo at least magbigay ng tiwala sa kanila. So ganun din ito, no? Kailangan mo din kilatisin ang mga bagay-bagay. Kailangan mo din na alamin pa, magdiskubrihin mo pa, 'di ba? You need to dig deeper into it, okay? Bago mo ito paniwalaan. So, what else? We have higher power. Ayan. So, may mga downloads, no, na papasok sa inyo. There are downloads. There are important information na papasok, no, sa buhay ninyo rito. Merong mga vision or intuitive messages na po pwedeng pumasok sa isip ninyo rito, no? Kaya pay attention to that. Yan ang kailangan ninyong bantayan, yan ang kailangan ninyong tignan, yan ang kailangan ninyong sundin, no? Rather than kung ano man ang mga sinasabi sa inyo ng mga Marisol, Marites, no? Kasi ito galing yan sa universe, no? Pero yung mga sinasabi ng mga Marites, Marisol dyan, you never know kung ano yung purpose nila by saying those things, or hindi mo alam kung ano yung agenda nila behind that, kung anong mga sinasabi nila sa'yo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.